Itapon mo na lahat yan, Dad. Iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong anak. Si Isabel, hindi pa man lang lumalamig ang lupa sa puntod ng kanyang ina, ito na agad ang sinabi niya sa akin. Walang awa, walang pakiramdam. Habang nakatayo kami sa sala, sa bahay na binuo namin ng asawa kong si Celeste, ang bahay na pinuno niya ng pagmamahal at mga pangarap, ang tanging gusto ng anak ko ay burahin ang lahat ng alaala niya. Kalimutan mo na si Mami at mag-move on ka na sa buhay mo, sabi pa niya. Ang mga salitang iyon, parang isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Isang sampal na hindi ko inaasahan. Lalo na mula sa kanya, hindi man lang siya umiyak habang sinasabi iyon. Ang mga mata niya, blanko, malamig, para bang nagbabasa lang siya ng isang script. Para bang isa itong utos na kailangan niyang sundin at kailangan kong tuparin. Walang hiya. Iyon ang salitang pumasok sa isip ko. Paanong nasisikmuran ng isang anak na sabihin iyon, ilang oras lang matapos naming ihatid sa huling hantungan ang babaeng nagbigay buhay sa kanya? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Suot niya ang isang bagong coat na hindi ko pa nakikita dati. Mamahalin. Ang kanyang sapatos siguradong mas mahal pa sa isang buwang hulog ko sa sasakyan. At habang tinitingnan ko siya, wala akong makitang bakas ng lungkot. Wala. Ang nakikita ko lang ay isang determinasyon, isang pagmamadali. Para siyang may misyon. Isang misyon na linisin, burahin at itapon ang lahat ng nagpapaalala sa amin kay Celeste. Para siyang nanalo sa isang laro na ako lang, ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Nakatayo siya doon sa gitna ng mga gamit ng kanyang ina na nakakalat sa sahig na parang basura. At sa mukha niya may isang kakaibang kalmadong hindi ko maintindihan. Isang kalmadong nakakakilabot. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit. Sa halip, isang maliit na ngiti lang ang isinukli ko sa kanya. Isang ngiting pagod, isang ngiting may halong awa at pagtataka. Siguro, naisip niya, sumusuko na ako. Siguro, sa isip niya, nagtagumpay na siya sa paghihimok sa akin na mag-move on. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ipagpatuloy ang kanyang plano dahil sa sandaling iyon, may isang bagay akong alam na hindi niya alam. Ako si Mateo Aguilar, 52 taong gulang. At sa loob ng mahigit 20 taon, ang tanging ginawa ko ay magtrabaho para sa pamilyang ito. Para kay Celeste at para sa dalawa naming anak na sina Isabel at Sofia. Nagtrabaho ako sa umaga at kung minsan, tumatanggap pa ng sideline sa gabi. Tiniis ko ang pagod, ang puyat, ang lahat para lang maibigay sa kanila ang isang magandang buhay. Lalo na kay Isabel. Lahat ng gusto niya, mula sa pinakamagandang laruan noong bata pa siya hanggang sa pinakamahal na tuition fee sa isang pribadong universidad, ibinigay ko. Wala akong hiniling na kapalit, pagmamahal lang, respeto, at ang makita siyang lumaki na isang mabuting tao tulad ng kanyang ina. Iyon lang ang pangarap ko. Akala ko na ibigay ko na ang lahat. Akala ko kilala ko ang anak ko. Pero sa araw na iyon, natanto ko na ang babaeng nasa harapan ko ay isang estranghero. Ang hindi niya alam habang nagmamadali siyang itapo ng lahat ay may isang bagay na akong nakita. Isang bagay na iniwan ni Celeste. Ang resibo ng lahat ng kasinungalingan. Nagsimula ang lahat sa isang lumang maletang gawa sa balat. Iyon ang maletang kasama ni Celeste sa kotse noong araw na siya ay naaksidente. Isinauli ito ng mga pulis at sa loob ng 2 araw, hindi ko ito magawang buksan. Masyadong masakit. Pero si Isabel, siya ang nagbukas nito at habang abala siya sa paglalabas ng mga damit, sa pagtatapon ng mga alaala, ako naman ang lumapit. Hayaan mo na ako dyan, anak, sabi ko sa malumanay na boses. Doon, sa ilalim ng mga damit na amoy vanilla pa rin, ang paboritong pabango ni Celeste, may naramdaman akong matigas, isang sobre. At sa loob ng sobre, may isang maliit na papel. Isang sulat kamay mula sa asawa ko. At ang nakasulat, Mateo, kung binabasa mo ito ng agaran, tingnan mo ang maleta ko, maiintindihan mo ang lahat. Kasama ng sulat ay isang USB. Isang maliit na bagay na magiging susi sa isang malagim na katotohanan. Iyon ang resibo. Ang resibong hindi alam ng anak ko na hawak ko na pala ang ebidensya na pinaghirapang tipunin ng kanyang ina
bago siya tuluyang patahimikin. Habang nakatayo si Isabel sa harapan ko na may feeling panalo na ekspresyon, hindi niya alam na sa isip ko nagsisimula ng umikot ang lahat. Ang mga tanong, ang mga pagdududa, at ang isang nakakabinging sigaw ng hustisya para sa aking asawa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin na minsan ay nagtiwala ng buo pero sinuklian ng pagtataksil. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamamahay o kung mayroon kang kwento ng sakripisyo na gusto mong ibahagi, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba saan kayo nanonood. Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan niyo ako sa pagbubukas ng malitang ito at sa pagtuklas sa katotohanang babago sa lahat. Manatili kayo dahil dito pa lang nagsisimula ang lahat. Nakatitig ako sa maliit na USB na nasa aking palad. Napakaliit na bagay, pero ramdam ko ang bigat nito. Ang bigat ng mga sikretong itinago ng asawa ko. Ang bigat ng katotohanang handa na niyang ibigay sa akin. Huminga ako ng malalim at isinaksak ko ito sa aking laptop. Ang katahimikan sa loob ng aming kwarto ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng computer ang maririnig. Sa screen, lumabas ang tatlong folder: financial records, surveillance photos, audio evidence, at isang maliit na text file na may pangalang "Basahin mo muna." Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang text file. 2 linya lang ang nakasulat. Magsimula ka sa audio Huero 1. Ang password ay kaarawan ni Sofia. Patawarin mo ako, Mateo. Patawarin. Para saan, Celeste? Para sa pagprotekta sa ating pamilya? Napapikit ako si Sofia. Kahit sa gitna ng kanyang takot at investigasyon, ang bunso naming anak pa rin ang nasa isip niya. Tinipa ko ang kaarawan ni Sofia. Buwan, araw at taon. At sa isang iglap, pumukas ang file. Pinindot ko ang play. At sa katahimikan ng gabi muling nabuhay ang boses ng aking asawa, ang boses ni Celeste. Hindi ito ang masayang boses na naririnig ko tuwing umaga o ang malambing na boses na nagpapatulog kay Sofia. Ito ay isang boses na pabulong puno ng takot, puno ng sakit. November 1, alas 8 ng gabi, sabi ng recording. Sinundan ko si Isabel ngayon. Sabi niya, may study group sila. Pero hindi siya doon pumunta. Pumunta siya sa The Peninsula Hotel. Huminto siya saglit at narinig ko ang kanyang paghinga. Malalim. May isang lalaking sumalubong sa kanya. Mga 50 anyos siguro, maputi ang buhok, mamahalin ang suot na suit. Naghalikan sila. Doon, pumigay ang boses niya. Narinig ko ang isang maliit na hikbi. Hindi halik ng magkaibigan, halik ng magkasintahan. Ramdam ko ang bawat salita na parang kutsilyong tumutusok sa aking dibdib. Pinakinggan ko ang sarili kong asawa habang nadudurog ang puso niya. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya, pagpapatuloy niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Kailangan kong malaman kung sino siya, kung ano ang gusto niya sa anak natin. Bukas, ako ay... Biglang naputol ang recording. Naputol? Ganoon na lang. Umalingaw-ngaw ang katahimikan sa buong silid, nabitawan ko ang mouse. Nakatitig lang ako sa screen, pero ang naririnig ko pa rin ay ang basag na boses ni Celeste. Ang aking asawa, mag-isa niyang ginawa ito. Mag-isa siyang nag-imbestiga, natakot at nasaktan. At ako, nasaan ako? Bumalik sa isip ko ang mga nagdaang linggo. Ang mga pagkakataong sinubukan niyang kausapin ako. 6 na linggo ang nakalipas noong ipinakita niya sa akin ang isang Gucci bag sa kwarto ni Isabel. Sabi niya, nagkakahalaga raw iyon ng 150,000 piso. 150,000. Sabi ko, baka peke lang, binaliwala ko. 3 linggo ang nakalipas nung sinabi niyang nag-iiba na si Isabel. Palaging nasa telepono, palaging may itinatago. Sabi ko, teenager lang. Binaliwala ko ulit. Isang kasalanan ang hindi makinig. At ngayon, pinagdurusahan ko ang kasalanang yon. Pinilit kong ibalik ang aking atensyon sa laptop. Pinuksan ko ang folder ng financial records. Isang dokumento lang ang laman. Isang life insurance policy. Nakapangalan sa akin. At ang halaga, nanlaki ang mga mata ko, umikot ang paningin ko. 70 milyong piso. 70 milyon.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam na may ganito kaming kalaking insurance. Hindi ito nabanggit sa akin ni Celeste. Bakit? Bakit niya ito ililihim? And sa ilamyaw ng policy, may isang maliit na scan ng isang business card. Santos and Associates, Private Investigations, isang private investigator. Ganon kalala ang pag-aalala niya. Ganon siya kasigurado na may mali na kailangan na niyang kumuha ng tulong mula sa isang profesional. Ang pagsisisi ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong katawan ko. Dapat nakinig ako. Dapat pinaniwalaan ko siya. Dapat nandito ako sa tabi niya noong mga panahong iyon. Pero wala ako. Ang huling binuksan ko ay ang folder ng surveillance photos at doon tuluyang gumuho ang mundo ko. Sunod-sunod na litrato ni Isabel kasama ang lalaking nasa recording ni Celeste. Ang lalaking may maputing buhok. Sa mga mamahaling restaurant sa Makati, sa lobby ng mga hotel, sa loob ng isang itim na Mercedes-Benz. At sa bawat litrato, ang kamay ng lalaki palaging nakahawak kay Isabel, sa kanyang baywang, sa kanyang balikat, isang hawak na hindi para sa isang kaibigan o mentor, isang hawak ng pag-aari. At si Isabel, ang aking anak, nakatingin siya sa lalaki ng may pagsamba. Isang tingin na puno ng paghanga at pagmamahal. Isang tingin na hindi ko pa nakikita sa kanya, kailanman. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang dokumento, isang bank statement. Account ni Isabel. At ang mga deposito, linggo-linggo, 100,000, 150,000, 250,000 piso, paulit-ulit, mula sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Saan nanggagaling ang perang ito at ano ang kapalit? Tumayo si Isabel sa may pintuan. Ang mukha niya, putlang-putla. Ang mga mata niya, nakatutok sa USB, sa mga litrato, sa bank statement na nakabukas sa screen. Ang maskara ng pagluluksa na suot niya buong araw, biglang nalaglag. Dad, pulong niya, ang boses niya, nanginginig. Ano yan? Pero hindi na ako ang kausap niya. Nakatingin siya sa akin pero ang nakikita niya ay ang katotohanang hindi na niya maitatago. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Paano ako makakatulog? Ang boses ni Celeste ay paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Ang mga litrato ni Isabel kasama ang lalaking iyon nakatatak sa likod ng aking mga mata. Kinaumagahan, maaga kong inihatid si Sofia sa bahay ni Tita Elena, ang matalik na kaibigan ni Celeste. Kailangan ko ng panahon, kailangan kong malaman ang lahat. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa aking maliit na opisina. Ikinalat ko ang lahat sa ibabaw ng mesa, ang mga litrato, ang bank statement, ang report ng private investigator. Para akong isang detektib na bumubuo ng isang puzzle na ayaw kong makita ang kalalabasan. Pinag-aralan kong mabuti ang mga litrato, ang lalaki. Sa bawat kuha, kitang-kita ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang kapangyarihan. Sa isang litrato sa labas ng isang gusali sa Makati, may nakita akong brass plaque sa likuran nila. Pinalaki ko ang litrato. Devila Consulting Group. Devila, yun ang pangalan. Tinipa ko ito sa Google. At agad lumabas ang kanyang website. Isang professional-looking na website na may larawan ng isang lalaking nakangiti. Siya nga, ang lalaking nasa litrato, Ricardo Devila. Nakasulat sa ilalim ng kanyang pangalan, Senior Investment Consultant. Mukhang kagalang-galang, mukhang matagumpay, pero may mali. Walang litrato ng kanyang team, walang address ng opisina. Isang numero lang ng telepono. Nag-search pa ako, LinkedIn. Nakita ko ang profile niya, 52 taong gulang. Pero 30 koneksyon lang para sa isang taong nagsasabing 15 taon na siya sa industriya ng pananalapi. Kakaiba. Masyadong kakaiba. Nagpatuloy ako sa paghahanap at doon ko natagpuan ang isang post sa isang online forum. Isang post na isinulat 8 buwan na ang nakalipas. Ang pamagat, babala tungkol kay Ricardo Devila sa Makati. Kinabahan ako. Pinasa ko ang post. Mag-ingat kayo sa taong ito. Isa siyang maninila, predator. Tinarget niya ang anak ng kaibigan ko. Binigyan ng mga mamahaling regalo ng pera at pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang siyang naglaho. Lumayo kayo sa kanya. Maninila, predator. Paulit-ulit kong binasa ang salitang iyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ba iyon?
Ito ba ang lalaking kinatatakutan ni Celeste? Bumalik ako sa mga file mula sa USB. Binuksan ko ang buong ulat mula kay G. Santos, ang private investigator, at doon nakasulat ang lahat sa itim at puti. Pangalan, Ricardo Alan de Villa. Edad, fee finds 2. Katayuang sibil, kasal kay Karen de Villa, may 2 anak. Kasal, may mga anak. At ang puso ko lalong bumigat. Modus operandi. Tina-target ang mga kabataang babae sa social media. Nagpapakilala bilang isang mayamang investor. Nagbibigay ng mga regalo at pera. Ang relasyon ay karaniwang tumatagal ng 3 buwan bago siya maglaho. Record ng krimen, walang formal na kaso, maraming reklamo ang pribadong inayos. Pagtatasa ng panganib, mataas, nagpapakita ng manipulative na pag-uugali. Maaring maging mapanganib kapag kinumpronta at sa pinakailalim ng ulat may sulat kamay mula mismo sa investigador para kay Celeste. Ginang Aguilar, mariin kong ipinapayo na isang guni ito sa pulisya. Ang taong ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang itsura. Mapanganib, iyon ang salitang tumatak sa akin. Hinanap ko ang business card ni G. Santos at tinawagan ko ang numero. Sa pangalawang ring pa lang, sumagot na siya. Santos, sabi ng isang malalim na boses. Sa si Mateo Aguilar po ito, sabi ko, nanginginig ang boses. Asawa ni Celeste. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siyang muli. Ang boses niya, puno ng pakikiramay. Ginoong Aguilar, lubos kong ikinalulungkot ang nangyari. Sinusubukan ng asawa ninyong protektahan ang inyong anak. Nahanap ko na po ang lahat ng ebidensya na tinipon niya, sabi ko, halos pabulong. May dahilan siya para matakot, seryosong sabi ni G. Santos. Si De Villa, professional siya. Alam niya kung paano iwasan ng batas. Ang anak ninyo, lubog na siya. Napalunok ako. Pinilit kong itanong ang tanong na bumabagabag sa akin. Yung aksidente po, sa tingin niyo ba? Hindi niya ako pinatapos. Hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon, Ginoong Aguilar, sabi niya. Ang asawa ninyo ay maingat. Isang araw bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na handa na siyang komprontahin si Isabel at pumunta sa pulis. Nanikip ang dibdib ko. Sa tingin niyo alam ni De Villa? Nag-file ako ng ulat sa PNP noong araw pagkatapos ng aksidente. Pero Ginoong Aguilar, makinig kayong mabuti. Huminto siya. Kung malaman ni De Villa na nag-iimbestiga kayo, baka kayo na ang isunod. Biglang naputol ang linya. Nakatulala ako sa telepono. Baka kayo na ang isunod. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang banta, isang malinaw na banta. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa ibaba. Narinig ko ang mga yabag sa pasilyo. Dad, boses ni Isabel. Nandyan ka ba? Hindi dapat siya uuwi hanggang mamaya. Tiningnan ko ang aking mesa, ang mga litrato, ang ulat ng investigador, ang bank statement, nakakalat ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Dad, narinig ko ang mga yabag niya na nagsimulang umakyat sa hagdanan. Mayroon na lang akong 10 segundo. Kinabukasan, hinintay ko siya. Pinauwi ko muna si Sofia kay Tita Elena. Sinabi ko, may kailangan lang akong ayusin. Ang totoo, inihahanda ko ang sarili ko para sa isang giyera. Isang giyera sa loob ng sarili naming pamamahay. Sa ibabaw ng center table sa aming sala, inilagay ko ang isang litrato. Isa lang, ang litratong kuha sa labas ng The Peninsula Hotel, si Isabel at si Ricardo de Villa. Nakangiti si Isabel, nakatingala sa kanya na parabang siya ang buong mundo nito. At ang kamay ni de Villa nakapulupot sa baywang ng aking anak. 4:30 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, suot ang isang bagong coat na hindi ko pa nakikita. Mamahalin, ang suot niyang pantalon at bota, mukhang mas mahal pa sa buwanang upa namin. Natigilan siya nang makita niya akong nakaupo doon, naghihintay. Ang mukha ko seryoso, ang buong paligid, tahimik. Umupo ka, sabi ko sa mahinang boses. Kailangan nating mag-usap. Dad, may homework pa ako, sagot niya. Umiiwas ng tingin, umupo ka, mayroong diin sa boses ko. Isang diin na nagsasabing hindi ito isang pakiusap. Sumunod siya. Umupo siya sa dulo ng sofa, yakap-yakap ang kanyang mamahaling bag
na para bang iyon ang kanyang kalasag. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, dahan-dahan kong itinulak ang litrato sa ibabaw ng mesa, papunta sa kanya. Sino ang lalaking ito, tanong ko. Nakita ko kung paano biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata nanlaki sa gulat. Ang kanyang mga labi bahagyang bumuka. Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Sa mga gamit ng mami mo, sagot ko. Pinanatiling kalmado ang aking boses. Inimbestigahan kanya, Isabel? Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng galit. Isang nag-aapoy na galit. Inimbestigahan ako para akong kriminal? Tumaas ang boses niya. Sino siya? Pag-uulit ko. Isang business consultant, depensa niya. Nakilala ko siya sa isang networking event para sa mga estudyanteng interesado sa finance. Isang kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan iyon. Kinuha ko ang buod ng ulat ni G. Santos. Inilapag ko ito sa tabi ng litrato. Ang pangalan niya ay Ricardo de Villa. 52 taong gulang, kasal at may 2 anak. Nag-hire ang mami mo ng isang private investigator. Hawak ko ang buong ulat. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang bag, ang mga buto sa kanyang mga daliri na muti. So, pinamanmanan ako ni Ma'am, nakakabaliw. Hinding-hindi talaga siya nagtiwala sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Saan mo nakuha ang pera para sa lahat ng ito? Itinuro ko ang kanyang mga damit, ang kanyang sapatos, ang bag na iyon. Ang Gucci bag na nakita ng mami mo, mayroon akong part-time job, consulting work. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumaas ang boses ko sa wakas. Ang bank account mo, nagpapakita ng mga deposito mula 100 hanggang 250,000 piso, linggo-linggo. Nakita ko ang pag-iipon ng luha sa kanyang mga mata. Mga totoong luha ba iyon? O isa na namang pag-arte, hindi ko na alam. Bakit mo ginagawa to? Basag ang kanyang boses. Kamatayan lang ni Ma'am. Nagluluksa din ako, Dad. Hindi mo ba nakikita yon? Ang mga salitang iyon, muntik na akong bumigay. Ang pagiging ama ko, gusto siyang paniwalaan. Gusto siyang yakapin at sabihing titigil na ako. Pero ang alaala ni Celeste, ang takot sa boses niya sa recording, iyon ang nagpatatag sa akin. Sa tingin ko, nasasangkot ka sa isang mapanganib na bagay. At sa tingin ko, nalaman yun ng mami mo. Tama ba ako, Isabel? Bigla siyang tumayo. Ang mga luha niya, tuloy-tuloy na sa pag-agos. Ano, inaakusahan mo ba ako na ako ang pumatay kay Mom? Sinusubukan kong intindihin kung ano ang nangyayari. Mahal ko siya, sigaw niya, ang boses niya puno ng sakit. O galit? Siguro, nagkamali ako ng ilang desisyon pero hinding-hindi ko sasaktan si Mom. Hinding-hindi. Sa isang sandali, nagduda ako. Ang itsura niya, ang pag-iyak niya, para siyang bumalik sa pagiging maliit na batang babae na tumatakbo sa akin kapag may masamang panaginip. Paano kung nagkakamali ako? Paano kung sinisira ko lang ang natitirang bahagi ng aming pamilya dahil sa mga hinala? Isabel, kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Pero huwag mo akong tanungin na parang kriminal ako sa sarili kong bahay. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kanyang kwarto. Ang buong bahay, yumanig. Naiwan akong mag-isa sa sala, sa katahimikan. Sa itaas, naririnig ko ang kanyang malakas na pag-iyak. Mga hikping nagpapasakit sa dibdib ko. Baka nga mali ako? Baka mali si Celeste. Baka isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. At pagkatapos, tumigil ang pag-iyak. Biglang tumahimik. At pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang boses niya. Mahina. Ang biglaang pagtigil ng kanyang pag-iyak ay mas nakakabahala kaysa sa mga hikbi niya kanina. Para itong isang switch na biglang pinatay. Ang emosyon, biglang nawala. Napalitan ng, ano? Naghintay ako. Pinakiramdaman ko ang bawat tunog sa loob ng bahay. Ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding. Ang malayong ugong ng mga sasakyan sa labas. At pagkatapos, narinig ko ito. Isang boses. Ang boses ni Isabel. Pero hindi na umiiyak. Mahina. Kinokontrol. Para siyang may kausap. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sofa.
Maingat ang bawat hakbang ko, ayokong makalikha ng anumang ingay. Para akong isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Huminto ako sa paanan ng hagdanan. Ang pinto ng kanyang kwarto sa itaas ay sarado. Pero ang mga lumang pader ng bahay na ito, hindi kayang itago ang lahat ng sikreto. Hindi niya alam ang lahat, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga litrato lang. Oo, nahanap niya ang mga litrato. Isang pangalan ang paulit-ulit kong naririnig, Ricardo. Ang pangalang nagdudulot ng kilabot sa aking sistema, Ricardo. Alam ko, Ricardo, sabi niya at ngayon may bahid na ng takot sa kanyang boses. Natagpuan niya ang mga litrato pero hindi ko sinabi sa kanya ang kahit ano, nangako ako. Isang mahabang katahimikan, siguro nakikinig siya sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Pinilit kong huwag huminga, pinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang mas pakinggan ang bawat salita. Ano ang ibig mong sabihin sa haharapin mo siya? Tanong ni Isabel. Ang boses niya, halos pabulong na. Haharapin paano? Kinilabutan ako sa narinig ko. Haharapin. Isang salitang simple pero puno ng banta. Hindi ko alam kung may kopya siya ng report, pagpapatuloy niya. Pero nabanggit niya ang isang investigador. Oo, Santos, yun ang pangalan. Isa na namang mahabang katahimikan. At pagkatapos ang boses niya, lalong humina. Kinailangan kong umakyat ng 3 baitang sa hagdanan, dahan-dahan para lang marinig ito. Ang puso ko kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Yung maleta, sabi niya, nahanap niya ang maleta ni Mom, ang US, lahat. Ricardo, natatakot ako. Ang boses niya basag na. Ito na ang totoong takot, hindi na pag-arte. Paano kung pumunta siya sa pulis? Narinig ko ang mabilis na pag-uusap mula sa kabilang linya at pagkatapos ang sagot ni Isabel. Okay, sabi niya parang pinapakalma ang sarili. Okay, nagtitiwala ako sa iyo. Ngayong gabi? Pero wala si Sofia sa bahay. Sigurado ka ba na iyon ang pinakamagandang gawin? Ngayong gabi, ang mga salitang iyon ay parang alarmang tumunog sa aking isipan. Anong mayroon ngayong gabi? Anong gagawin nila? At sa sandaling iyon, bigla siyang tumahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Narinig ko ang mabilis na mga yabag sa loob ng kanyang kwarto, papalapit sa pinto. Huli na para umatras, huli na para magtago. Biglang bumukas ang pinto at doon nakatayo si Isabel sa tuktok ng hagdanan. Ang telepono, hawak pa rin niya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata nanlalaki. Nakatitig siya sa akin, hindi sa aking mukha, kundi sa aking mga paa na nasa 3 baitang ng hagdanan. Nahuli niya ako. Hindi na ito ang mukha ng anak kong nagluluksa, hindi rin ito ang mukha ng anak kong nagagalit. Ito ay isang mukha na hindi ko pa nakikita kailanman, isang halo ng purong takot at pagkakasala. Ang kanyang bibig bahagyang nakabuka na para bang may gusto siyang sabihin pero walang salitang lumalabas. Ang maskara tuluyan ng nalaglag at ang nakikita ko ngayon sa kanyang harapan ay ang katotohanan. Dad, bulong niya. Ang boses niya isang mahinang hangin lang. Gaano ka nakatagal diyan? Hindi ako sumagot. Nagkatitigan lang kami. Sa mga segundong yun, parang huminto ang oras. Siya sa itaas, ako sa ibaba. Isang hagdanan ang pagitan namin, pero parang isang bangin na hindi na kailanman matatawid. Sa mga mata niya, nakita ko ang lahat, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga sikreto. At ang takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Alam ko na, kailangan ko nang tumawag ng tulong. Hindi na ito tungkol sa pag-intindi. Hindi na ito tungkol sa pag-uusap, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ko. Dahan-dahan akong umatras, pababa ng hagdanan. Ang mga mata ko hindi inaalis sa kanya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha habang ako'y lumalayo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong tumalikod, kinuha ang susi ng kotse sa mesa at lumabas ng bahay. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko siyang sumigaw. Dad, saan ka pupunta? Dad, bumalik ka! Pero hindi ako lumingon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong protektahan si Sofia. At kailangan kong bigyan ng hustisya si Celeste. Ang gabi ay nagsisimula pa lang at alam kong may mangyayari ngayong gabi. At sa pagkakataong ito, kailangan kong mauna sa kanila.
Ang daan papuntang istasyon ng pulis ay malabo sa aking paningin. Ang tanging malinaw sa isip ko ay ang mga salita. Ngayong gabi, hindi ko alam kung anong oras ako nakarating sa presinto o kung paano ko na-park ang sasakyan. Basta, ang sumunod na alam ko na lang ay nakaupo na ako sa isang malamig na upuan sa harap ng isang lalaking may seryosong mukha at makapal na bigote. Siya si Detective Reyes, ang humahawak sa kaso ng aksidente ng aking asawa. Ginong Aguilar, sabi niya, ang boses niya kalmado pero may bigat. Kanina pa kita inaasang tatawag. Hindi ako nakapagsalita agad. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat. Ang USB, ang mga kopya ng litrato, ang ulat ni G. Santos, ang bank statement ni Isabel. Habang tinitingnan niya ang bawat isa, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pag-uugali ni Isabel pagkatapos ng libing hanggang sa lihim na usapan sa telepono na narinig ko kanina lang. Sinabi niyang haharapin nila ako. Ngayong gabi, sabi ko, ang boses ko nanginginig pa rin sa takot. Tumingin sa akin si Detective Reyes. Ang kanyang mga mata puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Hindi ito awa, hindi rin ito gulat. Para itong isang pagpapatunay. Isang pagpapatunay sa isang bagay na matagal na niyang hinala. Ginoong Aguilar, sabi niya, at huminga siya ng malalim. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo at hindi ito magiging madali. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking whiteboard na puno ng mga litrato at mga koneksyon, mga litrato ng sasakyan ni Celeste. Wasak, gutay-gutay, napaiwas ako ng tingin. Nang makuha namin ang sasakyan, pagpapatuloy niya, agad naming ipinasuri sa aming forensics team. Akala namin isa lang itong ordinaryong aksidente, pero may nakita silang mali. Itinuro niya ang isang close-up na litrato ng isang parte ng makina. Isang litratong hindi ko maintindihan. Ito ang brake line ng sasakyan ng asawa mo. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Hindi ito nasira dahil sa kalumaan. Hindi ito naputol dahil sa impact ng pagbagsak. Huminto siya at ang sumunod niyang sinabi, iyon ang tuluyang nagwasak sa anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Sinadya itong putulin, Ginoong Aguilar. Malinis ang pagkakaputol at pagkatapos bahagya itong ikinabit muli para hindi agad mapansin, para bumigay lang ito kapag inapakan na ng todo ang preno. Hindi ako makahinga. Ang hangin parang naubos sa loob ng kwarto. Ang tiktak ng orasan sa dingding biglang naging napakalakas. Ang pagkamatay ng asawa mo, sabi niya sa mababang boses, ay hindi isang aksidente. Iniimbestigahan namin ito bilang isang kaso ng murder. Pagpatay, paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa aking isipan. Ang aking Celeste pinatay. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko sa mga nagdaang araw, walang-wala iyon kumpara sa sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon. Isang sakit na may kasamang galit, isang nag-aapoy na galit. Si Ricardo de Villa, sabi ni Detective Reyes, ang pangalang ito na matagal na naming naririnig, panloloko, pangingikil sa mga kabataang babae, pero madulas siya, matalino, palaging nakakalusot. Ngayon lang kami nagkaroon ng ganito kalakas na koneksyon sa isang marahas na krimen. Ang anak ko, si Isabel, hirap kong sabi. Kasama siya sa investigasyon, malungkot na sabi ng detective. Lalo na ngayon, sa sinabi mong banta sa buhay mo, Ginoong Aguilar, kailangan mong mag-ingat, seryoso ang banta na iyan. May sinabi pa siya, tungkol sa paghihintay sa resulta ng toxicology. Tungkol sa isang tawag na ginawa ni Celeste sa presinto noong umaga, bago siya mamatay, isang tawag para humingi ng tulong, ng proteksyon, isang pulong na hindi na niya napuntahan. Hindi ko na halos maintindihan ang mga sumunod niyang sinabi. Ang isip ko, lumilipad. Ang puso ko basag. Ang galit ko nagniningas. Nang makalabas ako ng presinto, gabi na. Ang daan pauwi ay parang isang mahabang panaginip. Pagdating ko sa aming bahay, ang unang napansin ko ay ang kadiliman. Walang ilaw na nakabukas. At ang sasakyan ni Isabel wala sa garahe. Kinabahan ako. Mabilis akong pumasok sa loob. Isabel, sigaw ko, walang sumasagot. Tanging ang alingaw-ngaw ng sarili kong boses ang bumalik sa akin. Tumakbo ako paakyat sa hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang pinto ng kanyang kwarto nakabukas.
Pumasok ako, ang kanyang mga damit nakakalat sa sahig, ang mga drawer ng kanyang aparador nakabukas, ang kanyang laptop wala na, ang charger ng telepono wala na rin. At sa ibabaw ng kanyang study table may isang maliit na piraso ng papel, isang note. Dad, kailangan ko ng space. Titira muna ako sa isang kaibigan. Huwag kang mag-alala, huwag mag-alala. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ko siya diretso sa voicemail. Pinatay niya ang kanyang telepono. Umalis siya, tumakas siya. Nakatayo ako sa gitna ng kanyang bakanteng kwarto at narinig ko na naman ang usapan nila sa aking isipan. Ngayong gabi, umalis siya dahil alam niyang uuwi ako o umalis siya dahil mayroon silang ibang plano? Ang anak ko nawawala at hindi ko alam kung saan siya hahanapin o kung gusto ko pa ba siyang hanapin. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot. Si Isabel hindi pa rin umuuwi, hindi matawagan. Si Sofia nanatili muna kay Tita Elena. Ayokong makita niya ang takot at gulo sa aming bahay. Ang bahay na dati puno ng tawanan, ngayon ay nababalot na ng isang nakakabinging katahimikan at hinala. Nang 3 araw, may kumatok sa pinto. Si Tita Elena. Ang kanyang mga mata namumugto pa rin, pero may dala siyang isang maliit na karton na kahon. Mateo, sabi niya, ang boses niya nanginginig. May kailangan akong ibigay sa iyo. Umupo kami sa sala. Inilapag niya ang kahon sa center table. Ibinigay ito sa akin ni Celeste. 3 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, pinipigilan ng pag-iyak. Pinangako niya ako, sabi niya, kung may mangyari sa akin, ibigay mo ito kay Mateo pagkatapos ng libing. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang kahon. Sa loob may 3 puting sobre na may mga numerong 1, 2 at 3. Kasama nito ang wedding ring ni Celeste at isang family picture namin noong 3rd birthday ni Sofia. Pinuksan ko ang unang sobre, ang sulat kamay ni Celeste, pamilyar, malinis. October 20, Mateo, kung binabasa mo ito, nangyari na nga ang pinakakinatatakutan ko. Nagbago na si Isabel. Ang anak natin ay hindi na ang batang babae na pinalaki natin. May isang bagay na madilim na sumanib sa kanya. Kung tumingin siya sa akin, may kalkulasyon. Para akong isang hadlang, hindi isang ina. Mahal ko siya. Diyos ko, mahal na mahal ko siya. Pero Mateo, natatakot ako sa kanya. Protektahan mo si Sofia. Ano man ang mangyari, protektahan mo ang bunso natin. Nagmamahal, Celeste. Hindi ako makahinga. Hinawakan ni Tita Elena ang aking balikat habang binubuksan ko ang pangalawang sobre. November 3, Mateo, nalaman ng investigador na may 2 pang babaeng nasangkot kay Ricardo de Villa. Parehong sinubukang iwan siya. Ang isa namatay sa isang sunog sa bahay sa Quezon City, sabi aksidente. Ang isa naman nalunod sa kanyang bathtub sa Taguig. Sabi aksidente rin. Hindi ito mga aksidente. Tinatanggal ni de Villa ang sinumang nagiging banta sa kanya. At ngayon ang anak natin ang kasama niya. Kailangan kong itigil ito bago may mamatay na namang iba. Mahal kita. Mahal ko ang mga anak natin, Celeste. 2 pang babae. Patay. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang huling sobre. Ang sobre na may numerong 3. Ang sulat kamay dito, minadali, desperado. November 10, 7:45 ng umaga. Ang petsa. Ang umaga bago siya, Mateo, may mali. Sinusulat ko ito ng mabilis bago ako umalis. Nandito si Isabel kaninang umaga. Ipinagtimpla niya ako ng kape. Ipinagtimpla niya ako ng kape. Ipinagtimpla niya ako ng kape. Hindi niya iyon ginawa kahit isang beses sa buong buhay niya. Napakabait niya, napaka-asikaso. Parang scripted. Ang kape, mapait ang lasa. Itinapon ko ang karamihan noong hindi siya nakatingin. Pero uminom ako ng kaunti para hindi siya maghinala. Ang pakiramdam ko, kakaiba. Nahihilo. Nanginginig ang mga kamay ko. Papunta na ako ngayon para makipagkita sa investigador sa huling pagkakataon tapos didiretso na ako sa pulis. Hinihintay ako ni Detective Reyes ng 2:00. Kung may mangyari sa akin ngayong araw, tingnan mo si Isabel. Tingnan mo kung ano ang ibinigay niya sa akin kaninang umaga. Sana mas maaga akong kumilos. Mahal kita. Protektahan mo si Sofia. Mag-iingat ka. Kung sinaktan nila ako, baka ikaw na ang isunod. Magpakailanman, Celeste, nalaglag ang sulat mula sa aking mga kamay. Alam niya.
Alam niya noong umagang iyon, alam niyang may lason ang kape. Itinapon niya ang karamihan, pero uminom pa rin siya ng kaunti para hindi maghinala si Isabel at sumakay pa rin siya sa kotse. Dahil sinusubukan niyang iligtas kami, sinusubukan niyang iligtas ang anak na nagtangkang pumatay sa kanya. Mateo, basag ang boses ni Tita Elena. Pinakiusapan ako ni Celeste na alagaan si Sofia kung pati ikaw ay may mangyari. Nangako ako sa kanya. Kaya pakiusap, ano man ang gagawin mo, mag-iingat ka? Sa gitna ng aking pagluluksa, biglang tumunog ang aking telepono, si Detective Reyes. Hinoong Aguilar, sabi niya sa kabilang linya. Nakuha na namin ang resulta ng toxicology. Positibo siya sa zolpidem. Isang malakas na pampatulog. Kailangan nating mag-usap, ngayon din. At may sinabi pa siya, nahuli na namin ang mekaniko, ang pangalan niya ay Ivan Mercer, at nagsisimula na siyang magsalita. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahirap na 48 oras ng buhay ko. Nag-hire ako ng babysitter para kay Sofia. Sinabi ko, meron akong importanteng mga meeting sa trabaho, isang kasinungalingan para protektahan ang kanyang inosenteng isipan. Pagkatapos, tinext ko si Isabel. Pasensya na sa inasal ko. Pwede ba tayong mag-usap? Miss na kita. Isang pain. At kinagat niya ito. Nag-reply siya pagkatapos ng 1 oras. Sige, siguro sa weekend. Mabuti. Akala niya, sumusuko na ako. Akala niya, nananalo na siya. Iyon ang simula ng plano. Isang plano na binuo namin ni Detective Reyes. Isang plano na dudurog sa puso ko pero magbibigay ng hustisya kay Celeste. Kinabukasan, araw ng Biyernes, pumunta ako sa isang maliit na kwarto sa loob ng presinto, isang kwartong puno ng mga equipment. Isang technician ang maingat na nagkabit ng isang maliit na mikropono sa aking dibdib. Itinago ito sa ilalim ng aking polo. Ang wire, napakanipis, halos hindi ko maramdaman. Testing, testing, sabi ko sa mahinang boses. Sa kabilang kwarto, sa likod ng isang salamin, itinaas ni Detective Reyes ang kanyang hinlalaki. Pumasok siya at umupo sa harapan ko. Hinoong Aguilar, makinig kang mabuti, sabi niya. Ang kanyang mukha, seryosong-seryoso. Huwag mong madaliin, hayaan mo siyang magsalita, bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ilabas mo ang ebidensya ng dahan-dahan, isa-isa. Kung masyado mo siyang gigipitin, mananahimik lang siya. Tumango ako, ang lalamunan ko, tuyong-tuyo. Ang code phrase mo, kung maging delikado ang sitwasyon, ay maiintindihan ni Celeste. Sabihin mo ang eksaktong mga salitang iyon at papasok kami sa loob ng 90 segundos. May mga unit na nakapark 2 kanto mula sa inyo. Paano kung dumating si De Villa? Tanong ko. Kikilos kami agad, pero base sa usapang narinig mo, sa tingin ko hindi siya pupunta. Pinapanatili niya ang distansya. Hahayaan niyang si Isabel ang sumalod ng lahat ng panganib. Ganoon gumalaw ang mga manipulator. Huminga siya ng malalim. Ano ba talaga ang kailangan ninyo mula sa kanya? Isang pag-amin, sabi ni Reyes. Kailangan nating ipaamin sa kanya na alam niya ang tungkol sa pinutol na preno, na nilason niya ang asawa mo at ang pinaka-importante sa lahat, na si De Villa ang nag-utos nito. Tumingin siya sa akin. Ginoong Aguilar, alam kong anak mo siya. Alam kong lahat ng instinct mo ngayon ay nagsasabing protektahan mo siya. Pero tumulong siyang patayin ang asawa mo. Ang hustisya para kay Celeste ang mahalaga ngayon, hindi ang nararamdaman mo, hindi ang nararamdaman ni Isabel. Hustisya. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Paano kung hindi siya umamin? Gagamitin natin ang mga hawak natin, ang testimonya ni Ivan Mercer, ang toxicology report, ang mga liham ni Celeste, ang mga recording mo kay De Villa. Pero huminto siya. Ang isang pag-amin, iyon ang magsiselyo sa kaso, imposibleng makalusot pa si De Villa. Tumango ako ng dahan-dahan. Nag-text ako kay Isabel, kailangan kitang makausap bukas ng gabi. Sa bahay, 7:00. Importante ito. Nag-reply siya pagkatapos ng 1 oras. Sige, 7 p.m. Tinitigan ko ang text message. Ang aking anak, ang batang babae na pinalaki ko, tinuruang mag-bike, sinamahan sa unang araw niya sa kindergarten. Tumulong siyang patayin ang sarili niyang ina at bukas ng gabi, papaminin ko siya.
Alas 6:45 ng gabi, pumarada ako sa aming driveway. Ang bahay madilim, maliban sa ilaw sa may beranda. Sa loob, inayos ko na ang sala, 2 silya na magkaharap. Mga baso ng tubig sa center table, lahat kalmado, lahat kontrolado. Umupo ako at naghintay, ang mikropono sa aking dibdib, parang isang nagbabagang bakal na nakadikit sa aking balat. Alas 6:50, alas 6:55, isang sinag ng ilaw mula sa isang sasakyan ang dumaan sa bintana. Ang kotse ni Isabel. Pumarada ito sa driveway. Tumayo ako. Ang puso ko kumakabog ng napakalakas na baka marinig pa ito ng mikropono. Pumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Ang kanyang muka maingat. Walang emosyon. "Hi, Dad," sabi niya. "Hi, anak," sagot ko. Ang boses ko hindi nanginginig. "Salamat sa pagpunta. Maupo ka, pakiusap." Alas 7 ng gabi, nagsimula na. Umupo si Isabel sa silyang nasa harapan ko, ang kanyang mga braso nakakrus sa kanyang dibdib. Isang defensive na postura. "So, tungkol saan to?" tanong niya. Ang tono niya, malamig. Huminga ako ng malalim. "Kalma lang, hayaan mo siyang magsalita." "Gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari sa inyo ni Ricardo de Villa." Agad siyang nanigas. "Walang dapat intindihin." "Isabel, kilala ko kung sino siya," sabi ko. Pinanatiling malumanay ang aking boses. "Alam kong 52 anyos siya, kasal, at may 2 anak. Alam kong may pattern siya ng pag-target sa mga kabataang babae." "Wala kang alam tungkol sa kanya," bumilis ang kanyang mga mata. "May pakialam siya sa akin." "Talaga ba?" Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ko sa kanya ang litratong kuha ko sa The Peninsula. Ang kamay ni De Villa na nakahawak sa kanya ng mahigpit. Ito ay pagkontrol, hindi pag-aalaga. Umiwas siya ng tingin. "Sinundan mo ako. Ganoon din ang ginawa ng mami mo bago siya namatay." Inilapag ko ang ulat ni G. Santos sa mesa. Nag-hire siya ng private investigator. Nalaman niya ang lahat. Namutla ang mukha ni Isabel habang binabasa niya ang mga pahina. "Pinamanmanan ako ni Ma'am. Sinusubukan kanyang protektahan," sabi ko. At sumandal ako. "Isabel, ginawa na ito ni De Villa dati. Sa ibang mga babae, sinubukan nilang iwan siya at..." "Tumigil ka na," basag ang kanyang boses. "Hindi ako pwedeng tumigil." Inilabas ko ang bank statement. 3 milyong piso. "Ibinigay niya sa iyo, yan 2 araw na ang nakalipas sa The Peninsula. Nandoon ako. Narinig ko ang sinabi niya." Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ito na ang huling bayad." Ginaya ko ang boses ni De Villa. "Hindi patas ang buhay. Natutunan ng nanay mo ang leksyong iyan sa mahirap na paraan." Lalong bumilis ang paghinga ni Isabel. "Nahanap na ng mga pulis ang mekaniko na pumutol sa brake line ng mami mo," sabi ko. Pinagmamasdan ng bawat reaksyon sa kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Ivan Mercer. At tinukoy niya ang lalaking nagbayad sa kanya ng 5,000 piso. Isang lalaking may maputing buhok, mga 50 anyos, mamahalin ang suot na suit. Si Ricardo de Villa. "Wala akong alam diyan," sabi niya. Pero ang boses niya, basag na. "Alam mo, kinuha ko ang toxicology report. Nanginginig ang kamay ko habang inilalapag ko ito sa mesa. Nilason ang mami mo noong umaga bago siya namatay. Zolpidem. Pampatulog, mataas na dosis. Sapat para hindi na siya makapag-drive ng maayos. Isama mo pa ang sirang preno, wala siyang naging pagkakataon." "Dad, ako..." "Nagiwan ng mga liham ang mami mo, Isabel." Kinuha ko ang huling liham, ang sulat kamay ni Celeste. Isinulat niya ito noong umaga bago siya namatay. Pinasa ko ito ng malakas. Ang boses ko nanginginig sa bawat salita. Ipinagtimpla niya ako ng kape. Hindi niya yun ginawa kahit isang beses sa buong buhay niya. Ang kape? Mapait ang lasa? Tinapon ko ang karamihan pero uminom ako ng kaunti. Ang pakiramdam ko, kakaiba, nahihilo. Tuluyan ang gumuho ang mukha ni Isabel. "Alam ng mami mo, Isabel," sabi ko, "ang mga luha ay bumabagsak na sa aking mga pisngi. Alam niya noong umaga na iyon na may mali. Alam niyang may inilagay ka sa kape niya. At sumakay pa rin siya sa kotse dahil sinusubukan niyang iligtas ang pamilyang ito. Tama na," sigaw niya at humagulgol siya. Ang buong katawan niya nanginginig. "Hindi ako pwedeng tumigil dahil patay na ang mami mo." Sumigaw na rin ako.
Patay na siya at kailangan kong malaman kung anong nangyari. Kailangan kong malaman kung nasaan na ang batang babae na pinalaki ko. Ang anak na umuupo sa kandungan ko para magpabasa ng kwento. Nasaan na siya? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata pula at namumugto. Ang batang babae na yon, patay na, halos pabulong niyang sabi. Matagal na siyang namatay. At doon, sa gitna ng kanyang mga hikbi, inamin niya ang lahat. Ang pagkikilala nila ni Ricardo online. Ang mga mamahaling regalo, ang pakiramdam na siya ay espesyal. Ang pagka-adik sa pera at kapangyarihan. Nang malaman ni Celeste at nagbantang pupunta sa pulis, sinabi ni Ricardo na kailangan nilang ayusin ito ng permanente. Binigyan niya ako ng pampatulog, sabi niya, hirap na hirap sa pagsasalita. Sabi niya, durugin ko at ilagay sa kape ni Ma'am. Sabi niya, aantukin lang siya at mananatili sa bahay. Pero alam mo ang tungkol sa preno? Bumagsak ang kanyang mukha. Hindi nung una, sinabi niya sa akin pagkatapos. Sabi niya, kung sakaling mag-drive pa rin si Ma'am, bibigay ang preno, magmumukha itong aksidente, kaya ginawa mo. Ayoko, pero sabi niya iiwan niya ako, mawawala sa akin ang lahat. Napakatanga ko, Dad. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari nung umagang iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umuwi ako ng maaga, nagtimpla ako ng kape. Gulat na gulat si Ma'am, sabi pa niya, ang bait-bait ko raw. Dinurog ko ang mga tableta, inilagay ko sa tasa niya, ininom niya. Basag ang kanyang boses. Sabi niya, mahal na mahal kita anak, ikaw pa rin ang baby girl ko? At niyakap mo siya. Oo, hirap niyang sabi. Niyakap ko siya at alam kong pinutol ang preno. Alam kong nilason ko siya. At hinayaan ko siyang lumabas at sumakay sa kotse niya. Pinanood mo siyang magmaneho papunta sa kanyang kamatayan. Akala ko mababangga lang siya ng kaunti, matatakot at uuwi, sigaw niya. Hindi ko akalain na mamamatay siya. Nilason mo ang sarili mong ina, niyakap mo siya, sinabi mong mahal mo siya. At hinayaan mo siyang magmaneho, alam na alam kung ano ang mangyayari. Patawad, gumuho siya. Patawarin mo ako. Hindi na siya maibabalik ng patawad mo. Alam ko. Ang mga mata niya nagwawala. Nakikita ko ang mukha niya bawat segundo. Naririnig ko ang boses niya. Mahal na mahal kita, anak. Iyon ang huling sinabi niya sa akin. Katahimikan. Nangako si Ricardo na magsasama kami, na ang perang makukuha sa insurance ang magpapalaya sa amin. Isang basag na tawa ang kumawala sa kanya. Pero iiwan niya ako, di ba? Yung 3 milyon, bayad lang yon para manahimik ako. Oo. So, pinatay ko ang nanay ko para sa wala. Bago pa ako makasagot, narinig ko ito. Isang tunog mula sa likod ng bahay. Ang pinto ng kusina dahan-dahang bumubukas. Biglang napaangat ang ulo ni Isabel, ang kanyang mga mata nanlaki sa takot, mga yabag sa pasilyo, at sa bukana ng sala lumitaw si Ricardo de Villa. Sa kanyang kanang kamay may hawak siyang baril. Aba, sabi niya sa isang kalmadong boses, ang drama naman pala nito. Nakatayo si Ricardo de Villa sa bukana ng aming sala. Ang baril sa kanyang kamay ay nakatutok, hindi kay Isabel, kundi sa akin. Ang kanyang mga mata malamig, kasing lamig ng yelo, walang bakas ng gulat, walang bakas ng takot, tanging kalkulasyon, para siyang isang ahas na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, handa ng tumuklaw. Isabel, Isabel, sabi niya, at umiling siya na parabang disappointed na ama. Talagang hindi mo kayang manahimik, ano? Ricardo, ako, nagsimulang magsalita si Isabel. Ang boses niya nanginginig sa takot. Manahimik kang putol niya, hindi inaalis ang tingin sa akin. Katatapos mo lang umamin sa pagpatay. Alam mo ba kung gaano katanga ang ginawa mo? Dahan-dahan akong tumayo. Itinaas ko ang aking mga kamay, isang senyales ng pagsuko, pero ang isip ko tumatakbo ng mabilis. Kailangan kong bumili ng oras. Kailangan kong sabihin ang code phrase. De Villa, sabi ko pinipilit na maging kalmado. Tapos na to, sumuko ka na. Isang malupit na tawa ang kumawala sa kanya, isang tawang nakakakilabot. Tapos na, ngayon pa lang ako magsisimula, gagawa ako ng isang magandang kwento. Isang amang nasiraan ng bait dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinatay niya ang kanyang anak na pumatay sa ina at pagkatapos, nagpakamatay. Tumingin siya kay Isabel na may ngisi. Hindi niya pala naikwento sa iyo ang tungkol kay Paulo. Tumingin ulit siya sa akin.
Ang dating boyfriend niya nalunod noong 1 taon. Alam mo ba? Si Isabel ang lumunod sa kanya habang ako nanonood lang. Isang bagong alon ng lagim ang bumalot sa akin, si Paulo. Ang mabait na binatang naging nobyo ni Isabel sa unang taon niya sa kolehiyo. Sabi nila, aksidente. Nalunod daw habang nag-i-swimming. Isabel, sigaw ng demonyo sa aking harapan. Aaminin na niya sana ang lahat. Kailangan kong gawin niyon, humagulgol si Isabel. Ang aking anak, isang mamamatay tao, hindi lang isang beses. Itinaas ni De Villa ang baril, itinutok ito sa aking dibdib. Ito na ang pagkakataon ko. Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang mga salitang magliligtas sa akin. Ang mga salitang magbibigay ng hustisya kay Celeste. Maiintindihan ni Celeste. Kumunot ang noo niya. Sa sandaling iyon, tumalon ako patagilid. Kasabay ng pagtalon ko ang isang malakas na putok. Ang bala dumaan sa kinatatayuan ko kanina at pumasag sa lampara sa likuran ko. Pumagsak ako sa sahig at kasunod noon ay dumagan ako kay De Villa. Nagagawan kami sa baril. Isang putok pa. Ang kisame umulan ng alikabok. At pagkatapos, "Pulis! Bitawan ang baril!" Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Detective Reyes kasama ang kanyang mga tauhan, mga baril, nakatutok sa amin. Nakawala si De Villa sa pagkakahawak ko at tumakbo papunta sa hagdanan. Akala ko, tatakas siya. Pero may iba siyang plano at doon sa tuktok ng hagdanan, nakita ko siya, ang aking bunso. Si Sofia. Nakatayo, suot ang kanyang kulay rosas na pajama, kinukusot ang kanyang mga mata na para bang kagigising lang mula sa isang masamang panaginip. "Daddy?" Hinablot siya ni De Villa. Hinila niya ang aking anak at ginawang panangga. Ang baril nakatutok na ngayon sa ulo ng aking 6 na taong gulang na anak. Lumayo kayo kundi hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang taser ang tumama sa kanyang likod. Nayanig ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang baril at nabitawan niya si Sofia. Sumugod ako paakyat ng hagdanan at sinalo ko ang aking anak bago pa siya bumagsak. "Nandito na si Daddy, anak, ligtas ka na." Dinamba ng mga pulis si De Villa, ipinusasan. Kasabay noon, nakita ko si Isabel na tumatakbo papunta sa likurang pinto, pero naharang siya ng 2 pulis. "Hindi, Dad, tulungan mo ako." Sigaw niya, nagpupumiglas. "Daddy, parang awa mo na." Niyakap ko ng mahigpit si Sofia, itinalikod ko siya, at itinalikod ko ang aking sarili sa mga sigaw ng aking panganay na anak. Naglakad kami pababa ng hagdanan, palayo sa kanyang mga desperadong panawagan. Sa labas, ang mga ilaw ng patrol car ay kumikislap. Isinakay si De Villa sa isang sasakyan. Isinakay si Isabel sa isa pa, humahagulgol. Lumapit sa akin si Detective Reyes. "Ginoong Aguilar," sabi niya, at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Nakuha namin ang lahat, bawat salita. Ang pag-amin ni Isabel sa paglason sa asawa mo, ang pagpatay kay Paulo, ang mga banta ni De Villa, lahat nakarecord. Tapos na. Magiging proud si Celeste sa'yo, sabi niya. Pinanood kong papalayo ang 2 sasakyan. Ang anak ko, wala na. Pero ang hustisya, sa wakas nagsisimula na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang paglilitis ay mabilis na umusad. Si Ricardo De Villa ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Murder, conspiracy to commit murder, attempted murder, kidnapping, ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo, walang posibilidad ng parole. Ang mekanikong si Ivan Mercer, na konsensya at tumestigo laban sa kanya, ay nahatulan ng 18 taon. Ang paglilitis ni Isabel ang pinakamahirap. Umupo ako sa harap sa bawat araw ng hearing, hindi para sa kanya, kundi para kay Celeste. Sinubukan ng kanyang abogado na ipagtanggol siya na biktima lang siya ng manipulasyon, pero malakas ang ebidensya, ang recording, ang mga text message na binasa ng malakas sa korte. Tapos na, ininom niya lahat, tapos na. Nang tawagin ako para sa victim impact statement, tumayo ako. Hinarap ko siya, ang aking anak. "Ang asawa ko, si Celeste," sabi ko. Ang boses ko nanginginig pero buo. "Ay ang pinakamabuting taong nakilala ko. Inialay niya ang kanyang buhay para sa aming mga anak. Itinuro ko sa iyo ang pagiging mahabagin. Ibinigay sa iyo ng nanay mo ang lahat at sinuklian mo siya ng lason at pagtataksil.
Sinira mo ang pamilyang ito, kinuha mo ang kaisa-isang taong nagmahal sa iyo nang walang kapalit. Humagulgol siya. Hindi kita mapapatawad. Sana dalhin mo ang bigat na ito araw-araw. Sana makita mo ang mukha ni Mom. At sana isang araw, maintindihan mo kung ano ang nawala sa iyo. Ang hatol. 35 taon sa bilangguan. Posibleng makalaya pagkatapos ng 25 taon. Habang kinakaladkad siya palabas, sumisigaw siya. Dad! Daddy, parang awa mo na! Tumayo ako at naglakad palabas, hindi na ako lumingon. 18 buwan pagkatapos ng lahat. Lumipat kami ni Sofia sa isang mas maliit na bahay. Isang bahay na walang multo. Isang bahay na walang masasamang alaala. 6 na taong gulang na siya ngayon at dahan-dahan kaming naghihilom. Itinatag ko ang Celeste Aguilar Memorial Fund, isang non-profit na organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng financial abuse at manipulasyon. Ito ang paraan ko para bigyan ng kahulugan ang kanyang pagkamatay. Sa loob ng 18 buwan, nakatulong kami sa 67 babae. Ang kwento ni Celeste, nakakapagligtas ng buhay. Bawat buwan may dumarating na sulat mula sa Correctional Institution for Women, ang sulat kamay ni Isabel. Hindi ko binubuksan, inilalagay ko lang ito sa isang kahon na gawa sa kahoy. Siguro balang araw, pero hindi pa ngayon. Isang Sabado ng umaga, nagluto kami ni Sofia ng paboritong pancake ni Celeste. Pinapayagan ako ni Mommy na maghalo dati, sabi niya sa mahinang boses. Naaalala ko, sagot ko. Pagkatapos, nagpunta kami sa sementeryo. Sa puntod ni Celeste, naglagay kami ng mga dilaw na rosas. Miss ka na namin araw-araw, Celeste, sabi ko. Pero okay kami. Ang galing-galing na ni Sofia. At ang Memorial Fund, nakakatulong na. Ang kwento mo nakakapagligtas ng buhay. Napahinto ako. Sumusulat si Isabel, pero hindi pa ako handa. Siguro, balang araw. Sumandal sa akin si Sofia. Magiging okay kami, Mommy. Pangako ni Daddy. Habang papalabas kami ng sementeryo, may isang puting paru-paro na dumapo sa lapida ni Celeste. Nanatili ito saglit at pagkatapos ay dahan-dahang lumipad pa itaas hanggang sa naglaho ito sa sikat ng araw. Napangiti si Sofia. Daddy, si Mommy yon, di ba? Sinasabi niyang mahal niya rin tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Oo, anak, sabi ko. Sa tingin ko, siya nga yun. Naglakad kami palayo, hawak kamay sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang hustisya na ibigay na, ang sakit mananatili. Pero ang buhay, kailangang magpatuloy at gagawin namin iyon para kay Celeste.